ay pinamagatan natin siyang Christian Spiritual Disciplines. Meron tayong mga physical disciplines na tinatawag para disiplinahin natin yung ating sarili. Pero meron din po tayong spiritual disciplines na dapat po natin bigyang din pansin. Kasi baka mamaya, mga kapatid, tumatagal tayo sa church, matagal na tayong Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, at wala pa rin po tayong disiplina sa ating spiritual. Yun po yung gusto kong talakayin sa oras na ito. So, ating binasa, mga kapatid, ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, dahil malamang sa church na yon, marami po ang kulang sa spiritual disciplines. At marahil, hindi ko sinasabing sigurado, kasi hindi ko alam ang puso ng bawat isa sa atin, pero marahil nakita ng Diyos, kaya ito mapag-aaral natin. Kasi marami po sa church natin kulang sa spiritual disciplines. Amen? At ikaw mismo, kilala mo kung sino ka. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay lack of discipline in terms of spiritual things, para sa iyo ang mensaheng ito. Amen? At bago ko ito itinuro sa inyo, ako rin po ay napaalalahanan ng mensaheng ito. Na kung saan ako bilang pastor, hindi ibig sabihin na pastor na ako, ay kailangan, relax na lang ako. Hindi po. Daily battle, mga kapatid. Meron tayong araw-araw na pinaglalabanan at kinakailangan natin ang disiplina. Hindi lamang po sa panlabas nating anyo, kundi sa kaloob-looban natin, yung spiritual na mga bagay, ay kailangan din po binibigyan natin ng pansin yan. Kaya nga sinabi ni Pablo, I keep under my body and bring it into subjection. Sinabi niya, aking dinidisiplina ang aking katawan at inilalagay ito sa parusa. Upang sa gayon, kung ako'y magturo sa iba, hindi ako mabubulaanan. Sinasabi natin na Kristiyano tayo. Sinasabi natin na mahal natin si Kristo. Pero taliwas naman yung ginagawa natin sa sinasabi ni Kristo. Masasabi mo ba na ikay totoong Kristiyano at may disiplinang Kristiyano? Hindi po, mga kapatid. Amen po ba? Ang tinutukoy po natin dito, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng self-control. Yung discipline o yung training natin sa bawat isa sa atin, kung saan tayo mahina, yun yung ating palakasin. Pag nasa church po tayo, ipinapakita natin yung anyong kabanalan. Sabi nga ng Bible, di ba? Merong mga anyong banal, having a form of godliness, but denying the power thereof. Such turn away. No? Iwasan nyo yung mga bagay na yan, na banal lang pag linggo, pero immoral pag Sabado o Lunes hanggang Sabado. Yung Christian discipline na tinatawag natin spiritually, dala-dala po natin yan araw-araw. Spiritual discipline, merong dalawang uri po ito. May tinatawag tayong personal and corporate. When we say personal, within ourselves. When we say corporate, pag meron tayong kasama, like for example, this kind of fellowship is corporate, mga kapatid. Pwede kang makita na, oy, ang ganda ng bihis mo Nakabarong ka, naka-slacks ka, naka-leather shoes ka. Ang ganda ng itsura mo bilang isang Kristiyano dahil may nakakakita sa'yo. The question is, pag ikaw na lang mag-isa, kamusta ang spiritual disciplines mo? Kaya meron tayong dalawang uri, mga kapatid. Personal and corporate. Why is spiritual discipline important? Bakit ba mahalaga ang Christian discipline? Number one, dahil, mga kapatid, unang-unang nagpakita ng spiritual discipline, ang naging modelo nito none other than our Lord Jesus Himself. Amen? Siya mismo, katulad niya, nanalangin ba si Jesus Christ? Yes. Sa Luke chapter 4, nanalangin po siya. Sa Garden of Gethsemane, nanalangin siya. Overnight prayer, ginawa din ng Panginoon yan. Nanalangin po siya, naging modelo siya sa panalangin. So, si Jesus Christ mismo, nagkaroon siya ng spiritual discipline. At siya yung pinaka-best model. Nagbasa ba siya ng Bible? Yes. Marami pong talata sa Biblia na he opened scroll and preached to the synagogues. So, ibig sabihin, nagbabasa rin siya ng Bible.
Ibig sabihin po, yung spiritual disciplines ay una po yung pinractice ng ating Panginoon at gusto niya gawin din po natin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Diba sinabi po ni Pablo yan? Let this mind be in you. Yung Christ-like, hindi tayo magiging katulad ni Jesus Christ because walang kasalanan siyang ginawa. Hindi tayo perfect katulad ni Jesus Christ. Pero pwede po nating ma-imitate, yung tinatawag na imitation. Yung iilan sa kanyang mga nagawa. Hindi naman tayo kailangan magpapako sa krus para maging katulad ni Kristo. No. Sabi po ng Bible, mga kapatid, walk, sabi nga ng Bible, di ba? Yung gayahin natin yung kanyang mga lakad. Tanggap ng Diyos lahat kahit sino. Lahat ng may sakit, pumasok sa ospital. At ang gamot ng Diyos, ang reseta niya, salita ng Diyos, Biblia. Siyempre, pag naresetahan ka, kailangan mong inumin yun, di ba? Kailangan mo i-practice yun. At ang doktor na nag-prescribe sa'yo, ang Diyos sa langit, ang Panginoong Yesus. Okay? So, spiritual discipline, mga kapatid. Pangalawa, why is spiritual discipline important? Number 2, spiritual discipline builds consistency. Pag ikaw po'y may disiplina, marami kasing Kristiyano, magaling lang sa umpisa. No? Ano sila? Tapat sa umpisa, masigasig sa umpisa, mainit sa umpisa, pero in the long run, parang nagsasawa na. Alam nyo, para hindi mawala yung ningas ng spirito ninyo, nating lahat, build consistency sa spiritual disciplines. Sabi nga ng Biblia, para hindi mo mawala yung first love, bumalik ka sa una kung ano ka nagsimula, kung papaano ka nagsimula. Balikan mo yun. Sariwain mo yun. Bakit ka nagpatuloy? Bakit ka naging aktibo sa gawain ng Diyos? Go back to your basics na tinatawag. At by that, mga kapatid, yung consistency natin ay mabibuild din po natin yan. Yan ang isa sa pinakamahirap nating trabaho bilang isang Kristiyano. Yung maging consistent. Break and prevent spiritual complacency. Yung spiritual complacency, yung pagpapabaya. Yung nasasanay tayo sa mga bagay na hindi nais ng Diyos. Alam nyo, kumbaga ano yan parasite yan May tinatawag tayong spiritual parasite. Na kung saan, nasasanay tayong, alimbawa, ulitin ko for another time, sa mga Kristiyano nandito ngayon, yung lateness. Nasasanay kang malate sa church, parasite yan, kapatid Spiritual parasite yan, na nagkakaroon ka ng complacency na Sunday school, para lang naman sa ano yan sa pastor yan at sa mga matatagal na sa church. O kaya minsan meron kang idea na, ay alam ko na yan Ano yung tinuro natin kanina? The Passion of the Christ. Kasi month of March ngayon. So, meron tayong series kung paano nahihirapan ng Panginoon sa buong March pag-aaralan natin. Sinabi ng Bible, strive for mastery. Kahit alam mo na, pumunta ka pa rin at suportahan mo pa rin. Amen? Wag natin sanayin ang ating sarili, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, na okay lang sa atin ng mga bagay kahit hindi naman okay sa Panginoon. Wag nating sanayin ang ating sarili sa mga bagay na ayaw ng Diyos o labag sa kanyang kalooban. Inward or personal disciplines. Ito, personal natin ito. Tayo ba, mga kapatid, aminin nyo sa inyong sarili. Mga kapatid, tuwing kailan lang kayo nagbabasa ng Biblia? Paglinggo lang po. Magandang reminders ito, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, meditate the Word of God day and night. At hindi natin pwedeng balihin ito, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili, dahil sobrang pagod na tayo sa ating trabaho, sa pag-aaral, kaya wala na tayong time magbasa ng Biblia. Wala pong kinalaman dyan yung mga personal nating mga ginagawa. Basta itong salita ng Diyos na inutos ng Panginoon sa atin, na wag mahiwalay ang salita niya sa atin, kundi pagbulay-bulayin ito, araw at gabi, hindi po yan mababali.
Kahit ano pang gaano ka kabisi, kahit ikaw pa ang presidente ng Pilipinas, yan ay salita ng Diyos at hindi natin pwedeng baliin. Ang prayer din, mga kapatid, inutos din po ito ng Biblia, pray without ceasing. It is our spiritual communion with God through means of thanksgiving, adoration, supplication, petition, and confession. Ito rin pong prayer, ito rin po yung isang way sa ating personal or inward discipline. Yung prayer natin, yung prayer life. At sa content ng prayer natin, wag lang tayong puro hingi sa panalangin. Marunong din tayong magpasalamat sa Panginoon, itaas ang kanyang pangalan. Minsan nga, mga kapatid, alam nyo, masarap mag-pray ng hindi ka hihingi, kundi magpapasalamat ka lang sa napakaraming kabutihan ng Diyos na binigay niya sa'yo. Minsan, subukan nyo mag-pray na wala kayong hiningi maski minsan. Kausapin nyo yung Diyos, purihin nyo lang siya sa pamamagitan ng panalangin. Pasalamatan nyo lang siya sa buong araw na binigay niya sa inyo na wala kayong hiningin kahit ano. Minsan, naaalala natin ng Diyos kasi may kailangan tayo sa Kanya. Our inward and personal disciplines through prayers, mahalaga po yan. Your prayer life. Powerless Christian. Prayerless Christian is a powerless Christian. By commitment, by faith, our inward. Pag sinabi natin commitment, that is personal. Pumunta ka ba ngayon dito kasi yan ang commitment mo o dahil hinila ka lang? Ikaw makakasagot niyan. Nawa, personal. Iniharap mo ang iyong sarili na isang haing buhay, haing banal at haing kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Na brother and sisters fellowship, church fellowship, young people fellowship, ladies fellowship, yung ating tinatawag na close friend fellowship, pag-ipag-usap. Nagiging way din yan ng ating Panginoon para magkaroon po tayo ng spiritual disciplines, no? Mare-remind po tayo ng kapatid natin, marinig natin yung pinagdaanan ng ating kapatid, nare-remind tayo na lalong magpatuloy sa Panginoon. Ang tawag dyan ay corporate, mga kapatid. Sabi nga, no, let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking. Kaya pala, sinabi ng Biblia, na huwag kang kakalimot na magsamba kasi meron kang kapatirang i-encourage. Pagbibigay po natin, tithes and offering, isa po yan sa paraan ng pagdidisiplina, outward, no? Binigay sa'yo ng Diyos, ibalik mo sa Kanya. Hindi yung binigay na nga sa'yo ng Diyos, hindi ka pa nagbalik sa Kanya. Diba? Wala ka namang puhunan na inilabas. Lahat ng meron ka ngayon, naniniwala ka ba na lahat ng meron ka ngayon sa Diyos yan? Amen? Tapos, ang 10% lang ang ibabalik mo sa Kanya. Tapos, hindi mo ibabalik yun sa Kanya. Ang tawag sa'yo, gahaman, talented or gifted or maabilidad, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito, tandaan po natin, para sa Panginoon yan. Wala po tayong ginagawa dito na para sa sarili po natin. At isa po sa malaking patunay na ikaw po ay merong spiritual discipline, corporately, mga kapatid, ay yung nagagamit ka sa gawain ng Diyos sa mga ministry na meron tayo ngayon dito. Kaya kung wala ka pang ministry, humanap ka ng ministry na pwede mong magampanan, mga kapatid. Nang sa gayon, ma-utilize mo kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos na talento. To discipline or to overcome our sinful nature is, number one, we must not love the sin. Huwag natin ibigin ang kasalanan. Kapuotan natin ang kasalanan. Kapag nagkakasala ka, imbis na mag-enjoy ka sa ginagawa mong kasalanan, mabagabag ka. Bakit mo nagawa yan? Kasi once dumating ang punto sa buhay mo na nag-e-enjoy ka na sa kasalanan, mas matimbang na yung enjoyment kaysa yung grieve sa puso mo. Delikado na yan. Ibig sabihin, minamahal mo na yung kasalanan. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos, pero hindi niya mahal yung kasalanan ginagawa mo. Hanggat may pagkakataon ka pa, magsisi ka, magbalik loob sa Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon kahit gaano ka karumi. Ay, sa kasalanan, huwag tayong mamuhay doon sa kasalanan.
Sinabi ng Biblia, be not unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship hath righteousness with the unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth in an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God, and they shall be my people. No, I will walk in them. Sabi ng Diyos, di ba? Tayo ang kanyang templo. Lalakad siyang kasama natin, mananahan siya sa atin, siya ay magiging Diyos natin, at siya ay papalagi sa atin magpakailanman. So, hindi ka pwedeng mamuhay sa kasalanan kasi kasama mo palagi ang Diyos. Must not like the sin. Huwag natin i-like. No? Pag may mga kalokohang mga post, huwag niyong i-like. Yung mga highlights post natin, mga Bible verse, hindi nyo nga ma-like, hindi nyo pa nga ma-share. Pero yung iba, na mga kalokohan na mga post lang, sinishare mo pa. Sabi ng Bible, huwag tayong makiayon, no? Be not conformed to this world. Kung ano yung tanggap ng sanlibutan pero labag sa Biblia, huwag mo i-like. Thumbs down. Finish, pag yan ay lumaki na, it bring it forth death. Parang ano yan parang binhi na maliit. Yung kasalanan binhi na maliit, may connection niya na lubid sa'yo, yung binhi na yan. Pag tanim mo, kada gumagawa ka ng kasalanan, dinidiligan mo yan. Kada gumagawa ng kasalanan, dinidiligan mo yan. Hanggang sa di mo na mamalayan, maliit lang sa simula yan, paangat ng paangat, nakakonekta yung lubid doon sa binhi na yon. Tumataas ang tumataas. E di sasakalin ka niyan at papatayin ka niyan. Naniniwala ba kayo doon? Na ang kasalanang ginagawa mo na nagpapasaya sa'yo, yan din ang pwedeng pumatay sa'yo? Kaya hanggat hindi pa masyadong malaki, putulin na. Kasi pag lumaki na yan, mahirap na, kapatid. Wala naman po puro warning at puro mga danger ang ating pag-aaralan dito. May benepisyo naman talaga yan Amen? Kung i-apply mo, pwede kang makapagbigay ng encouragement sa ibang kapatiran na kahit, alam nyo yun, saktong-sakto lang yung buhay mo, hindi ka sobrang pinagpapala, hindi ka rin naman sobrang naghihirap, yung sakto lang talaga, pero nandiyan ka pa rin palagi. Daig mo pa yung iba na pinayayaman ng Diyos na mga Kristiyano, buti ka pa nga pinagpapala ka ng Panginoon, pero yung iba na salat sa buhay, talagang nakukuha nilang magsimba linggo-linggo, hanggang hapon pa. Na samantalang ikaw, ang gada-gada ng buhay mo, pero ang dami mo pa rin dahilan para hindi maglingkod sa Panginoon. So yung pagdala mo pala, ay pwede maging encouragement yan. Kung makikita ko yung sarili ko na sa buhay, mas blessed ako, pero ikaw, mas active ka sa akin, parang sinampal mo ako kaliwat kanan Na bakit yung commitment mo ay napakatibay, ako hindi. No? Parang ganun yun, kapatid. Amen? Mabibless ako. At magpapatuloy ako kasi na ikaw nga na hindi ganun pinagpala ay nagpapatuloy, na ako ay pinagpapala ng Diyos, dapat ako mas lalong magpatuloy. Kasi mas benefit ako kaysa sa iba. Amen? Nakukuha niyo ba yung point ko, mga kapatid? It brings encourage. Kaya, dito sa mga kapatid natin na sabihin na natin po yung term na isang kahig, isang tuka. Magpatuloy kayo, kapatid. Malaki kayong encouragement sa iba na pinagpapala ng Diyos pero walang panahon sa Panginoon. Di baling sakto lang ang buhay natin, kahit ako o kahit sino sa atin, basta hindi tayo nawawala sa gawain ng Diyos. Yun po ang mahalaga. Kung marami kang pera papunta ng mga ibang bansa, wala ka naman sa Panginoon, nonsense yan. Hindi yan mahalaga. Hindi yan mahalaga. Hindi yan yung pinakasukatan. Sabi ng Biblia, ang pinakasukdulan ng buhay natin ay matakot ka sa Panginoon at sundin mo yung kanyang utos. Di ba? Fear God. What is the conclusion of the whole matter? Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man.